Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1987. Lugar ng Bicol. Itago mo na lang po ko kay Hiwaga sa pangalang Andoy. Ito ay sarili ko pong karanasan noong mga panahong wala pang gaanong teknolohiya at radyo pa lamang ang meron kami sa aming tahanan. Yun pa lang naman kasi talagang uso noon. Na kapag meron ka nga noon parang pakiramdam mo ikaw na yung may gadget na pinaka-advance sa lahat. Hindi tulad ngayon na may cellphone at computer. At kung ano-ano pang mga advanced technology yung lumalabas. Hanggang sa lumipas ang panahon noong araw. Nagkaroon ng iba't ibang radio station. At ang paborito kong pakinggan noon Gabi ng Lagim. Habang nakatalukbong pa ng kumot. At sa mga batang 80s at 90s. Siguro alam nyo ito. Dalawa pa sa paborito ko. Kwento ng Negra Bandida. At ang pampatulog ko, ang Tia Deli. Andoy, tara magbasketball tayo. Inaaya ako ng mga kababata natin. Sama ka ba? Magbabasketball kayo maulan? Mabuti kung simentado na yung paglalaroan nyo. Puro putik naman doon. Paano kayo makakapaglaro ng maayos? At isa pa baka hanapin ako ni Inay. Kukuha muna ako ng mga panggatong. Susunod na lang siguro ako doon, Amil. Basta kapag tapos ko na yung mga gawain dito sa bahay. Kaysa naman mapagalitan ako ni Inay. Si Amil ay ang kababata ni Andoy na madalas niyang kasama sa kanilang lugar, lalo na sa kalukuhan ng kabataan nila. At sa araw-araw na lumilipas, minsan ay doon din ito nakikikain sa kanilang bahay habang doon din nakikitulog. Nandito ka na naman sa bahay. Galing mo talaga tsumempo. Saktong tanghalian na ng pagkain namin. Sinasadya mo ba talaga? Ikaw naman Andoy, hindi ka na nasanay sa akin. What are friends for? Kaibigan tayo, di ba? Pagkababata pa. Sambit na wika pa ng nanay ni Andoy nang makita silang nag-uusap sa may pintuan. Amil, dito ka na kumain sa bahay. Sakto kakahain ko pa lang ng pagkain. Pumasok na nga kayong dalawa rito. Galing mo talaga tsumempo, Amil. Siyempre, para mo na rin akong kapatid, di ba? Hindi ka na nasanay sa akin, Andoy. Kamusta nga pala yung basketball ninyo? Ano naman ang pustahan? Bayabas? Nako, sobrang putik. Madulas-dulas nga sila habang naglalaro Hindi na ako nakisali. Tamang panonood na lang ako ron. Sa mga oras na yun ay wala ng tatay si Andoy. 7 taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang itay. At hindi na maiwasan sa kanyang murang edad ang parati niyang pagsama sa kanyang inay sa paghahanap buhay. Amil, total dito ka rin naman nakikikain, di ba? Samahan mo kami mamaya ni Inay sa pagtitinda ng gulay. Marami kaming pinitas kaninang sitaw para naman may pakinabang ka. Grabe ka naman mambaoy sa akin. Sa bagay, totoo naman ang sinasabi mo. Mamayang gabi dito rin ako makikitulog Ang dami kasi naming magkakapatid Siksika na kami ron sa bahay. Samantalang ikaw solo ka lang rito. Wala kang kapatid. Sa akin naman walang problema na makitulog ka rito Pero mahihahiya ka naman kay Inay. Di kay Nanay Carol ako magpapaalam. Nay Carol, pwede po ba akong makitulog mamayang gabi rito? Punuan na po kasi sa bahay namin. 8 po kasi kaming magkakapatid. Ang liit po ng aming bahay. Hindi po tulad ng sa inyo kahit papano 2 lang po kayo rito. Oo naman, Amil. Magkasama na lang kayo doon ni Andoy sa kwarto niya. May permiso na ako ni Nanay Carol. Ikaw lang yata itong ayaw magpatulog sa akin rito Kapal talaga ng mukha nito. Dito na nga nakikain. Dito pa makikitulog. Pag nagkaroon ka nga naman ng ganitong kaibigan. O siya tulungan natin mamaya si Nanay Carol na magtali ng mga sitaw. Tapos tayong dalawa na lang kayang magtinda. Para naman makapagpahinga-pahinga si Nanay. Sige, tayong dalawa na lang. Nay Carol, kami na po magtitinda ng mga sitaw. Magpahinga na lang po kayo rito sa bahay. Matapos nilang kumain inihanda na nilang lahat ng sitaw at ipinagtali-tali ito ayon sa nakalaang presyo. Padi, kakulon man palang sitaw. Kala ko baga kadikit lang. Maghapon kita kayan maglalako. Reklamong wika ni Amil sa salitang Bicol nang makita niya kung gaano karami ang sitaw na kanilang ititinda. Ayon naman sa lingwaheng Tagalog. Uy pare, ang dami pala ng sitaw. Akala ko konti lang. Maghapon tayo maglalako niyan. Oras ka naman reklamo Samahan mo na lang ako. Para naman makabawi-bawi tayo kay Nanay Carol. Sige na nga, ibenta na natin yan. Nagpatuloy na nga sa paglalako ng gulay ang dalawa. At isa-isa nilang binaybay ang mga tahanan upang pag-aluka ng daladala nilang gulay. Ayun si Mang Poroy Alukin mo baka bumili ng sitaw. Mang Poroy, baka gusto niyo po ng gulay na sitaw. Kakapitas lang po nito. Patingin nga ako kung maayos. Baka naman may sira-sira yan. Hindi po Mang Poroy. Magaganda po ito. Sariling tanim po ni Nanay Carol.
Hawakan nyo na lang po Mang Puroy para makapili rin po kayo ng maayos. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng 3 bugkos ng sitaw. Ibibigay ko rin dun sa anak ko para may maiulam sila ron. Ayos, nakabenta na tayo Andoy. Nakakatuwa pala to. Salamat po Mang Puroy sa pagbili. Ginagarantiya po namin na maayos po yung sitaw. Kasi si Nanay Carol po nagtatanim niyan. Bago pa lamang dumating ang hapon, naibenta na ng dalawa ang kanilang panindang gulay. At habang papauwi na nga sila, medyo padilim na noon nang may makita silang isang pamilya na bagong lipat malapit sa kanilang tahanan. Bakit parang hapon na sila nagsipaglipat? Diba pangit yung ganun Andoy? Ang alam ko dapat umaga ka lumilipat sa bahay, hindi gabi. Kanino mo naman nalaman yan? Sa lolo ko. Kung yun yung gusto nila wala tayong magagawa. Hindi naman tayo magkakapareho ng pamanhihin sa buhay. Subalit habang patuloy silang naglalakad na napadaan sa tahanang yon, biglang napalingon sa kanilang dalawang isang lalaki. Matalim ang mga mata nito at nagliliwanag sa dilim na para bang mata ng pusa. Ano yun? Napansin mo rin ba yun Amil? Kumislap ang mata niya dahil doon sa daladala niyang lampara. Para bang nagkaroon ng refleksyon. Diba mata lang ng pusa at asong meron nun? Paano siyang nagkaroon? Aba malay ko, pero nakita ko rin yun. Nakakatakot nga siyang makatitig. Para bang kakain ng tao. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang dalawang magkaibigan hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Nay, ito na po yung nabenta namin ni Amil. Walang labis, walang kulang po yan. Salamat sa inyo anak. Kung nabubuhay lang sanang itay mo, hindi siya papayag na ganito yung sitwasyon natin. Ako po inay, huwag nyo na pong isipin yun. Nandito na po ako para sa inyo. At kung ano man po ang naiwan na gampanin ni itay, tutulungan ko po kayo. At hindi po ako magpapabaya bilang anak nyo. Napakaswerte ko naman sa iyo anak. Ikaw na lamang ang pinakamagandang alaala na naiwan sa akin ng iyong itay. Ay nako, nagdadrama na naman ang nanay kong maganda. Siya nga pala nay, may bago yata tayong kapitbahay dyan. Kakalipat lang kanina. Nakita namin ni Amil. Mabuti naman kung ganun anak. Matagal na rin kasing abandonado yung tahanan na yan. At ang sabi sa may-ari nasa bakasyon lang daw. Pero ilang taon nang walang naninirahan. Oo nga po na At saka parang nakakatakot na yung bahay. Para bang may naninirahan na tulad ng mga naririnig ko sa radyong nakakatakot. O sige na anak, salamat rito ha. Magluluto pa ako ng pagkain natin. Nagtungo na ang dalawa sa kwarto ni Andoy habang nakikinig ng radyo na saktong-sakto naman sa gabi ng lagim. Paborito ko yan Pinakialaman mo na naman ang radyo namin Amil. Pinagbukas na nga kita kasi oras na ng paborito mo. Ayan makikinig ka na lang. Nagkanya-kanya na ng kuha ng kumot ang dalawa habang nakikinig sa estasyon ng katatakutan. Amil, makikisuyo naman ang unan ko. Ikaw na lang. Ayaw kong ilabas ang kamay ko rito sa kumot. Aabutin mo lang naman kahit na. Mamaya niyan may humila sa akin dito. At sa hindi naasahan sa mga oras na yun, habang abala sila sa pakikinig ng radyo, may manghuni ng ibon silang narinig at ang inaakala nga ng dalawa ay nanggaling pa yun sa radyo. Huwag kang magbibiro ng ganyan Andoy. Hindi naman kita tinatakot Anong nagbibiro? Sa radyo yata galing yun. Alin yung mga huni ng ibon? Oo. Aba ewan ko. Pareho naman tayong nakatalukbong ng kumot rito Hanggang sa tuluyang matapos ang pinapakinggan nilang istasyon. Hoy kayong dalawa dyan, lumabas na kayo. Nakatalukbong pa ang mga to ng kumot. Halina kayo't kakain na tayo. Kinabukasan ay araw na ng klase ng dalawa at maagang umalis sa kanilang tahanan itong si Amil upang makapaghanda para sa kanyang pagpasok. Lumipas pa ang ilang taon hanggang sa magtungtong ng edad na 15 itong si Andoy, pati na rin si Amil. At dahil nga sa kahirapan ng buhay, pareho silang hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral at tumulong na lang sa kanilang mga magulang. At sa paglipas nga ng mga panahong iyon, usap-usapan na sa kanilang barangay ang patungkol sa kanilang kapitbahay na may kakaiba umano sa pamilyang yun. Ang nanay ni Andoy ay hindi purong Bicolana at ang kanyang tatay lang na namayapang taga roon na mas nakakakilala sa mga naninirahan sa kanilang lugar. Andoy, bali-balita na aswang raw yung kapitbahay nyo. Totoo ba yun? Aba malay ko. Hindi naman kami rito chismosa at chismosa. Paghahanap buhay ang natupag namin ni inay. Ano namang mapapala namin dyan kung mapag-alaman nga naming aswang sila. Hindi ba kayo natatakot ni Nanay Carol? Bakit naman kami matatakot?
Mababait naman sila eh. Kapag napapadaan nga dito sa bahay nakangiti lang. Kasi nung nakaraan lang daw, may inaswang na buntis dun sa dulo ng barangay. Mabuti na lang at naagapan. May nakita silang nakalawit sa bubong. Parang mahabang sinulid. Tapos sa pagbukas ng ilaw, pabilis itong nawala. At ang nakita nila sa labas ng tahanan, isang naglalakad na lalaki sa 10 oras ng gabi. Walang iba kundi yung kapitbahay ninyo. Baka naman napadaan lang. Yun din naman ang sabi ko sa mga tropa eh. Kaso alauna raw ng madaling araw. Alam mo naman dito sa probinsya, di ba? Alas 7 pa lang ng gabi o alas 8 tulog na ang mga tao. Tsaka ano ang gagawin niya roon? Nasa dulo na yun ng barangay. Samantalang nandito ang bahay niya. Hindi ko alam, Amil. Basta para sa amin wala naman silang ginagawang masama sa amin. Kaya kung sakaling aswang man talaga sila, sa tingin ko wala kaming dapat na ikatakot. Bakit mo naman nasabi? Di dapat kaming unang inaaswang. Napakalapit lang ng bahay nila oh. Para sa akin nga napakatahimik ng bahay na yan na hindi sila tumatambay kapag araw. Yun na nga nakakapagtaka, Andoy Bakit hindi sila lumalabas kapag araw? Tapos kapag gabi naman, bukas ang ilaw dyan. Naging mahinahon lamang naman ang dalawang mag-ina. Dahil para sa kanila, kung totoo nga aswang ang pamilyang yun, ay dapat sila ang unang nakakakita. Sabi nga ng iba, to see is to believe. Sa tuwing napapadaan si Andoy sa tahanan, hindi na tuloy maiwasan sa kanyang lumingon doon habang pasulyap-sulyap sa pagbabaka sakaling may makita siyang kakaiba. Hanggang sa isang araw ay napadaan siya sa pagtitinda ng gulay. Sinadya niya mismong tahanang yun upang katukin sa may pintuan. Dahil sa ilang taong nakalipas, bibihira niya itong alukin para bumili ng kanyang panindang gulay. Magandang araw po, Aling Luning, Mang Islaw. Ni walang sumasagot sa mga oras na yun at alam niyang dalawa lamang yung magkasama sa loob ng tahanan. Wala kasi silang anak dahil kung meron man, matagal na nilang nakikitang mayroong kasama ang dalawa sa tahanan. Patuloy si Andoy sa pagtawag sa tahanang yun hanggang sa may magbukas ng pintuan. Ikaw pala yan, Andoy. Pasensya ka na kung huli na kami magbukas ng pintuan. Namamahinga kasi kami. Masarap ang pagkakaidlip namin. Ano ba yung paninda mo? Gulay ho, baka gusto niyong bumili, Aling Luning. Gulay. Pasensya na iho kung hindi kami kumakain ng gulay. Hindi kita mapagbibilhan. Ialok mo na lamang sa iba. Marami pa namang mga tahanan dyan. Mabuti namang makitungo yun kay Landoy. At madalas nga itong nakangiti sa kanila kapag minsan ay nasusulyapan pagdating ng hapon. At ang kakaiba lamang na napapansin ni Andoy ay ang malansang amoy na nanggagaling sa tahanang yun. Sige po, Aling Luning, alis na po ko. Nagpatuloy na lamang si Andoy sa pagtitinda ng gulay hanggang sa makita itong si Amil na nakatambay sa may tindahan kung saan kakwentuhan ng iba pang mga kaibigan nito. Amil, ayan si Andoy papalapit rito. Nagtitinda na naman ng gulay. Napakasipag talaga nito. Ganyan talaga yan. Siyempre dahil dalawa na lang silang nagtutulungan ng nanay niya. Hindi katulad natin na may mga tatay pa na naghahanap buhay para sa atin. Andoy, halika muna rito. Hoy Andoy, daan ka muna. Kwentuhan muna tayo. Kamusta naman yung kapitbahay nyo? Pagtatanong yun ni Erning kay Andoy. Malamang yun naman ang laman ng usapan ninyo, no? Kung ako sa inyo, tulungan nyo na lang mga magulang ninyo para kumita. Kesa yung pinag-uusapan ninyo ang buhay ng iba. Wala naman kayong pruweba. Kakagaling ko nga lang doon. Kinausap pa nga ako ng maayos na Aling Luning Kayo talaga. Maiwan ko na kayo dyan. Magbebenta pa ako ng gulay. Saglit lang Andoy, sama ako sa'yo. Ano ba yung tinitinda ninyo iho? Pwede bang matingnan? Gulay ho itong paninda ng kaibigan ko. Bili na ho kayo. Unti-unting nauubos ang mga paninda ni Andoy dahil sa pagtutulungan ng dalawa hanggang sa may nabanggit itong si Amil. Andoy, gusto mo bang makaranas ng kakaiba? Anong kakaiba naman ang sinasabi mo? Baka kalukuhan na naman yung naiisip mo, Amil. Wala akong oras para dyan. Ito naman, makinig ka kasi muna sa akin. Napag-usapan lang naman namin ni Erning na tayo mismong tatlong magbantay sa tahanan ni Aling Luning at Mang Islaw para makita natin kung totoo nga silang aswang. Game ka ba? Malapit lang naman yung bahay niyo doon Kaya pabor yun sa'yo. Sabi ko na nga ba kalukuhan na naman yung naiisip ninyo. Kailan nyo ba titigilan si Aling Luning at Mang Islaw? Wala naman nga kayong pruweba, di ba? Mamaya niyan mataga pa kayo roon sa kakabintang ninyong aswang yung dalawa. Wala namang pakisama itong si Andoy Para ka namang hindi ka babata. Sige na. Bahala ka nga dyan. Maghahanap buhay na lang ako.
makakatulong pa ako kay inay. Paulit-ulit na lamang na napapakamot si Amil sa kanyang ulo sa kadahilanang hindi niya mapilit itong si Andoy. Kinahaponan ay naubos na ang kanyang paninda at nagmamadali itong umuwi sa kanilang tahanan. Pagigib pa nga pala ako ng tubig. Baka wala na magamit si inay dun sa pagluluto niya. Ang layo pa naman ng balon sa amin. At sa kanyang pagdating doon, nagmamadali siyang kinuha ang kanilang timba kahit na nga ba unti-unti nang dumidilim sa daan. At bago pa man lamang siya makaalis, nakita pa siya ng kanyang inay habang bitbit ang 2 timba na nagmamadali sa kanyang paglalakad. Anak Andoy, pakibilis-bilisan ang pagkuha ng tubig ha. Pasensya ka na anak dahil hindi ko na kaya magbuhat eh. Medyo may kalayuan din kasi yung balon sa atin. Sumasakit na yung bewang ko. Sige ho inay, bibilisan ko ho. Pinaubos ko kasi muna yung paninda kong gulay. Mamaya ko na ibibigay yung kinita ko inay. Aabutan na ho kasi ako ng sobrang pagdilim. Sige ho nay. Nagpatuloy na siya sa pagtungo sa balon. At sa kanyang tansya ay makakabalik siya kaagad. Dala-dala ang tubig na kailangan ng kanyang inay. Subalit sa hindi inaasahan, papalapit pa lamang siya roon ay tumatayo na ang mga balahibo sa kanyang braso na hindi niya maunawaan kung bakit niya nararamdaman iyon. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili. Ilang taon na akong umiigib sa balon na ito. Pero bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? Para akong nalalamig na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa'y naaninag niya si Mang Islaw na napadaan sa balong yun. Nandyan ka pala iho. Makikiraan lamang ako. Bakit parang natutulala ka sa akin? Naniniwala ka na rin ba sa mga sabi-sabi patungkol sa aming mag-asawa? Putol-putol na pagsasalita ni Andoy. Sa kadahilanang nagulat siya na nandoon si Mang Islaw na bibihira niya namang makita. Hindi naman ho. Sa katunayan nga ho, Mang Islaw hindi talaga ako naniniwala sa kanila. Kasi wala naman hong pruweba sa inyo eh. At isa pa ho mukhang mabait naman ho kayong dalawa ni Aling Luning. Mabuti naman kung gano'n Andoy. Wala kaming pinapakitang masama sa inyong mag-ina. Kahit na nga magkalapit lamang tayo ng tahanan. Yun na nga ho ang sinasabi ko sa kanila. Di kung aswang ho kayo di dapat. Matagal nyo na ho kaming kinaing dalawang mag-ina rito. Napangiti lamang si Mang Islaw sa sinabing yun ni Andoy. Saka'y tutuluyang umalis roon. Hanggang sa unti-unting nawawala ang nararamdamang kilabot ni Andoy sa lubusang paglayo ni Mang Islaw. Ano yung pakiramdam na yun? Nanggaling ba yun kay Mang Islaw o baka naman may engkanto lang na nakatingin sa akin dito sa balon? Nagmamadali nang kumuha ng tubig itong si Andoy at halos tumakbo na sa kanyang paglalakad pabalik sa kanilang tahanan. At nang mapansin nga siya ng kanyang inay, nagwika ito sa kanya nang, "Bakit namumutla ka anak? Tsaka pawisang-pawisan ka. Hindi ka naman ganyan kapag umihigib ng tubig ah. Ano bang nangyari?" Wala po inay. Medyo sumama lang ho yung pakiramdam ko. Baka ho pwedeng bukas ko na lang ipagpatuloy yung pagigib ng tubig. Sakto naman na ho siguro ito sa pagluluto ninyo. O sige anak, magpahinga ka na. Maupo ka na muna roon. Makinig ka na muna ng radyo. Nagpatuloy sa pag-iisip si Andoy at kahit na nga nakabukas na ang kanilang radyo, hindi niya na maunawaan iyon. Sa kadahilanang nakapokus ang kanyang isipan sa nangyari sa kanya sa may balon. Kinabukasan ay nag-aya si Amil upang manguha umano sila ng kawayan na nakatanim sa lupain nila Erning. Sa kadahilanang may bumibili umano sa kanila at maaari nila yung pagkakitaan. Pagdating naman sa mga ganong usapin, mabilis na sumasama itong si Andoy, lalong-lalo na kung kikita ng pera para maibigay niya sa kanyang inay. Ano, game ka Andoy? Pera na yun. Kailangan nga lang natin na magputol ng kawayan para maibenta natin dun sa nag-order sa amin ni Erning. Marami-rami rin yun. Gagawa yata sila ng malaking kubo. Kaya kinakailangan ng maraming kawayan. Game ako dyan syempre. Nasaan na ba si Erning? Nandun na sa bahay nila. Tayong dalawa na lang aakyat doon. Malamang ay naghihintay na yun doon sa kawayanan. Ano, tara na. Kumuha ng kanya-kanyang itak ang dalawa upang magtulungan sa pagputol ng kawayan. Hanggang sa lubusan nga silang makarating sa lupa nila Erning. Ang tagal nyo namang dalawa. Kanina pa ako naghihintay sa inyo rito. Ano, handa na ba kayo? Marami-rami ang kailangan nila. Matalas na ba yung mga itak ninyo? Oo naman Erning. Paano ba hatian natin? Ang hatian? Siyempre patas. Kahit na nga lupa namin ito eh. Kahit pakawayan naming tanim to. Kapag nakuha na natin yung pera, tamang hati lang rin. Kasi pare-pareho naman tayong napagod rito. Ayos, ano pang hinihintay natin?
Tara na at pumutol na tayo para hindi naman masayang yung oras. Nagkanya-kanya na nga ng putol ng kawayan ng tatlo. Subalit isa lamang sila ng pinaglalagyan na itinatali sa paragos ng kalabaw nila Erning. Dapat pala matagal na nating naisip ito. Biruin mo para lang tayo naglalaro rito. Tapos kikita pa tayo ng pera. Mukhang pera ka talaga, Andoy. Hindi naman mukhang pera yan si Andoy eh. Pasipag lang talaga siya. Inilalaan niya lang yung tamang oras para kumita ng pera. Tama ba, Andoy? Tama ka, Erning. Ewan ko ba dyan kay Amil? At turingang kababata ako at kaibigan pa. Hindi ako maunawaan. Maya-maya pa'y nakumpleto na nila ang lahat ng kailangan nilang kawayan. Dahan-dahan na nila itong dinala sa nag-order sa kanila sa araw na yun. Hanggang sa makarating na nga sila sa ginagawang malaking kubo. Ito palang ginagawa nila. Mukhang marami-raming kawayan nga kailangan nila rito. Tanungin natin mamaya, Erning. Kung sakaling kulangin pa sila, di ba? Pwede pa tayong kumuha. Oy mga bata, eto na yung bayad namin sa inyo. Kung sakaling kulangin pa kami ng kawayan, magpapakuha uli kami sa inyo ha. Tugong wika naman ni Amil. Sige po, wala pong problema. Sabi lang po kayo sa amin. Marami pa pong kawayan doon. Ayos tong naisip niyong dalawa. Mabuti na lamang at inaya niyo ako. O ito yung para sa'yo, Andoy. Ito naman yung sa'yo, Amil. Tamang hatian yan ha. Walang labis, walang kulang. Salamat, Erning. Matutuwa si inay nito. Andoy, tambay muna tayo sa tindahan kay Aling Maming. Kahit makakain man lang ng tinapay doon. Gutom na ako eh. Ang dami ba naman natin kinuhang kawayan? Libre naman natin ang sarili natin. O sige tara, gutom na rin ako eh. Tagling nagtungong tatlo sa may tindahan habang itong si Erning ay tinatali ang kanyang kalabaw sa isang malaking puno. Dito ka muna ha, kakain lang kami saglit. Wow, ang daming tinapay. Aling Maming, bigyan mo nga ako nito. Pati na yung asukarada. Tapos isang soft drinks na rin po. Ganun na rin po sa akin, Aling Maming. O ikaw, Erning, ano ba yung sayo? Pareho na rin, Andoy. Kung ano yung binili ninyo, ganun na rin yung sa akin. Ito yung bayad ko. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo sa maliit na kubo ni Aling Maming. Hanggang sa maya-maya ay nakita nila si Mang Islaw na napadaan. May daladala itong itak habang may nakataling panyo sa kanyang ulunan. Hindi nila alam kung saan ito patungo. Subalit patuloy nila itong sinisipat habang binabaybay ang masukal na daan patungo sa kagubatan. Andoy, ayun si Mang Islaw oh. Saan kaya siya papunta? Ngayon ko lang nakitang lumabas yan. Tirik na tirik pa ang araw oh. Kala ko ba kapag aswang takot sa sikat ng araw? Bakit nandyan si Mang Islaw? Hindi ko rin alam. Baka naman may kukunin lang. Umayag ka na kasi. Mamanman na natin yung dalawang mag-asawa. Mag-iingat naman tayo eh. Itong si Erning, game na game ito eh. Ikaw na lang talagang hinihintay namin, Andoy. Naku, hindi ka talaga matigil sa kalokohan mo, Amil. Wala ka na bang magawa sa buhay? Kung mahal mo pa yung buhay mo, huwag mong pakialaman yung buhay ng iba. Hindi naman tayo pinapakialaman ni Mang Islaw eh. Isa pa, napakabait niya nga sa akin. Hanggang sa naghiwa-hiwalay na ang tatlo matapos nilang makakain ng tinapay sa may tindahan. Tuwang-tuwa si Andoy na umuwi sa kanilang tahanan. Dala-dala ang salapi na kanyang kinita sa pagkuha ng kawayan. Inay, para sa'yo to. Oh, ang dami niyan anak ha. Saan ang galing yan? Hindi ka naman nagtinda ng gulay ngayon. Inaya ako na ni Amil at Erning. Nanguha kami ng kawayan. Binili nung gumagawa ng kubo ron. Kaya yan medyo kumita ako. Salamat anak. Sakto medyo kinakapos tayo ngayon. May pambili na tayo ng bigas at pang araw-araw natin dito. Wala pa kasi sa hustong gulang yung mga gulay natin sa likuran. Kaya hindi ko pa mampitas-pitas. Hayaan niyo po na didiskarte pa po ako. Baka mag-order pa kasi ng kawayan yung nagagawa ng kubo ron. Sa tingin ko marami-rami pa yung kailangan nila. Tinatansya pa nila kung kakasya ba yung dinala namin sa kanila ron. Ibinalik na ni Andoy ang itak na kanyang daladala at isinabit ito sa may pako. Maaga pa naman sa mga oras na yun. Kaya naisipan ni Andoy na tingnan ang saging na saba na kanyang pinapahinog sa likod ng kanilang tahanan upang panawid gutom na rin para sa kanilang pang-araw-araw. Pagdating niya roon ay tinanggal niya ang nakatakip na tuyong dahon ng saging at dahan-dahan itong binuhat sa kanyang balikat na dinala sa loob ng kanilang bahay. Pagtawag na wika pa niya sa kanyang nanay habang nandoon siya sa may abuhan. Inay, pwede na po itong saging. Kahit hindi na po siguro muna tayo bumili ng bigas. Maglalaga na po ako nito, Nay. Sa mga oras na iyon ay saging lamang niluto ni Andoy para sa kanilang makakain sa hapagkainan dahil na rin sa bahagyang kagipitan sa pinansyal. At ang ibinigay niyang pera galing sa kawayan, itinabi lang pang samantala ng kanyang nanay upang budgetin ito para sa kanilang pang-araw-araw, lalo pat wala pa sa hustong gulang ang mga nakatanim nilang panindang gulay.
Hanggang sa muling dumating ang isang araw na napadaan siya sa tahanan ni Mang Islaw. Sakto namang nakatayo si Mang Islaw sa may pintuan na madali naman siyang tinawag nito upang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Sambit na wika pa ng matanda kay Andoy habang nakangiti ito sa kanya na para bang may ibig sabihin. Kamusta ka na, Andoy? Ilang taon ka na ba ngayon? 15 pa lamang ho, pero malapit na rin ho akong mag-16. Tamang edad na yan para sa akin. Ano hong tamang edad para sa inyo? Halika at pumasok ka sa loob ng bahay namin bago pa tuluyang malaso ng isipan mo ng mga tao rito patungkol sa iniisip sa amin na sa katunayan ay hindi naman namin ginagawa. Papasok ko sa loob ng bahay niyo? Oo, tama ka nang narinig. Ikaw pa lamang ang bibigyan ko ng pagkakataong makapasok rito sa kadahilanang nakikita kong may kabutihan kang puso. Subalit unti-unti itong nilalaso ng mga tao rito dahil na rin sa kanilang maling pag-iisip. Ang paghusga sa kapwa ay hindi tama, lalo pat wala naman silang ebidensya. Kaming mag-asawa ang mas nakakaunawa sa kanila kaya hindi na namin sila pinapatulan. Tandaan mo, Andoy, mas maingay ang lata kapag walang laman. Kahit na nga ba nakakaramdam ng kaba itong si Andoy at ang patuloy na pangingilabot ng kanyang balahibo, nilakasan niya na lamang ang kanyang loob upang matingnan ang gustong ipakita ng matanda sa kanya. Kahit na nga ba bali-balita sa kanilang lugar, naswang ang mag-asawang yun. Dahan-dahan siyang humakbang papasok ng tahanan hanggang sa makita niya si Aling Luning na nakaupo sa isang tumba-tumbang upuan na ginagamit ng mga matatanda. Welcome sa aming bahay, iho. Patagal ka na naming hinihintay rito. Ito na yung tamang pagkakataon para sa iyo upang malaman mo ang tunay naming pagkatao na hindi namin isinisiwalat sa lugar na ito sa kadahilanang hindi naman namin kailangang magpaliwanag sa kanila dahil may sarili kaming buhay na ginagampanan dito sa mundo. Maupo ka, iho. Isa-isa naming isisiwalat sa iyo ang lahat at kinakailangan ka namin sa misyong ito. Ano hong misyon ang tinutukoy ninyo? Hindi ko kayo maunawaan. Ako na lamang magpapaliwanag sa iyo, iho. Sige na at maupo ka na riyan upang makapagsimula na tayo. Dahan-dahang naupo si Andoy habang nasa tabi ni Aling Luning. Sinarado ni Mang Islaw ang kanilang pintuan upang walang makagambala sa kanila ni isa sa kanilang pag-uusapan. Subalit patuloy pa rin ang panginginig ng katawan ni Andoy habang nagmamasid sa loob ng bahay at tinitingnan ang bawat sulok nito na napakalayo ng itsura sa labas ng tahanan na para bang nakakatakot itong tingnan. Subalit kapag nandoon ka na sa loob ay mayroon itong mapayapang aura na bumabalot sa loob ng bahay. Kakaiba ho ang bahay ninyo. Bakit ho kapag nasa labas ho ako parang pinamumugaran ito ng masasamang elemento. Pero ngayon na makapasok ako, napakaaliwalas niya. Para bang mas gugustuhin mo na lang manatili rito kaysa manatili sa labas. Malakas nga, Luning, ang pangunawa at pakiramdam ng batang ito. Mukhang hindi yata tayo magkakamali. Ang nakikita mo sa labas ng aming tahanan na hindi totoo. Nililin lang ka lamang ng iyong mga mata. May mahikang nakapalobre yan upang ni isang masasamang loob ay hindi pasukin ang aming tahanan sa pag-aakalang wala silang makukuha rito. Kaya pala ganoon ang itsura. Papaano nyo naman hong nagagawa yun? Ibig sabihin aswang po talaga kayo? Hindi kami aswang, iho. Kami ang manunugis ng aswang. Manunugis ng aswang? Paano hong nangyari yon? Noong araw na lumipat kayo rito, napansin kong kumislap ang mata nyo na para bang mata ng pusa. Ang nakita mo'y mata ng aking gabay at malamang ay hindi ako iyon sa kadahilanang kaya niyang gayahin ng kahit na sino man. Paano naman po yung nakita ka roon sa may buntis na inaswang nung mga nakaraan pa? Ikaw yung nakita nung mga bandang alauna ng madaling araw. Totoo po ba yun? Totoo, ako nga iyon. Subalit mali ang hinala nila sa akin dahil ang aswang na gustong kunin ng bata sa kanyang sinapupunan, yun ang aking tinugi sa mga oras na yun. Kaya ang inaakala ng mga taong nakakita sa akin roon na ako nga raw ay aswang. Subalit hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanila. Ginagampanan ko lamang ang aking tungkulin nang walang pag-aalinlangan kahit na nga ba ano pang sabihin sa amin ng mga tao. Halika, iho, at tingnan mo ito. Ano ho ang mga yan? Ito ay medalyon at ngipin ng kalabaw. Maaari itong mapa sa iyo
kung tatanggapin mong maging kaisa ka sa amin. Paano ko naman ho gagamitin yan? At saka wala ho akong alam patungkol dyan. Alam nyo naman ho sigurong buhay naming mag-ina. Nagtitinda lang ho kami ng gulay. Kaya nga ikaw ang napili naming mag-asawa dahil wala kang kayabangan sa iyong sarili. Sa kadahilan ng hindi basta-basta ang paghawak ng ganitong uri ng medalyon at mutya. Kami ang bahalang magturo sa iyo kung papaano mo matututunang gamitin ang lahat ng ito. Sumasang-ayon ka na ba, Andoy? Pwede ho bang pag-isipan ko muna? Hindi ko rin ho kasi alam kung anong kahinatnan niyan sa akin. Hindi ho ba ako mabaliw sa paghawak niyan? Kasi ang alam ko nakakabaliw ho yan kung sakaling hindi kakayanin ng isip ko. Maaari ka ngang mabaliw kung walang taong magtuturo sa iyo kung papaano ang tamang pagtanga ng mga gamit. Pag-isipan mong mabuti, iho. Nandito lamang kami upang patuloy kang gabayan hanggang sa makabisado mo. Umalis na sa tahanang yun si Andoy na hindi tinanggap ang inaalok sa kanya ng matanda. Ilang araw niya yung pinag-isipan at hindi nga siya makatulog ng maayos dahil doon. Kung tatanggapin niya nga bang medalyon at mutya ng kalabaw na inaalok sa kanya ng matanda. At sa mga panahong iyon ay napatunayan niya sa kanyang sarili na hindi nga aswang dalawang matandang yun at kabaliktaran ang iniisip ng mga tao sa kanilang lugar. Hanggang sa makalipas pa ang 4 na araw, hindi niya ipinaalam sa kanyang magulang na nakapasok na siya sa loob ng tahanang yun ni Mang Islaw hanggang sa mapagdesisyonan niya ngang bumalik roon upang muling kausapin ng matanda patungkol sa inaalok nito. Mabuti naman at nagbalik ka, Andoy, subalit inaasahan na namin iyon. Sa kadahilan ng kumakatok na sa iyong isipan at puso ang medalyon, pati na rin ang mutsyang ito. Tama ho kayo, Mang Islaw. Kaya ho ako napadaan dito. Tatanggapin ko na ho ang lahat ng yan. Pero wag niyo akong pababayaan hanggang sa matutunan ko ang lahat ng pamamaraan. Makakaasa ka, iho. Sa katunayan ay palihim kami naglalakbay ng mag-asawa. Kung naaalala mo, ilang taon din ang nakalipas na abandonado ang tahanang ito. At ang inaakala nga nila'y wala na kami. Subalit bigla-bigla na lamang kaming sumusulpot sa lugar na ito. Pati na rin sa ibang lugar kung saan tinatawag kami ng aming misyon sa palihim na pagtugis sa mga aswang. Kaya po pala nawawala kayo sa lugar namin ito dahil sa mga misyon na ginagawa ninyo. Sa mga oras na yun ay pinagkalob na ng matanda kay Andoy ang medalyon, pati na rin ang mutya ng ngipin ng kalabaw upang siya na ang mag-alaga rito at magmay-ari ng dalawang yun. Pinagkalooban din siya ng lumang libro na sa bawat buklat niya sa mga oras na yun ay wala man lamang siyang maunawaan. Dagdag na wika pa sa kanya ng matanda na may mga proseso pa silang gagawin upang lubusan niyang maunawaan ang mga nakalathala sa libro at makabisa ang mga nandoon. Araw-araw siyang bumabalik sa tahanan nila Mang Islaw hanggang sa makita na siya ni Amil pati na rin ni Erning. Isang araw ay napatungo siya sa tindahan ni Aling Maming. Bumili ng mga kailangan sa pagluluto hanggang sa tawagin siya ni Amil at ni Erning na nakatambay sa may tindahan. Andoy, halika rito. Dahan-dahang lumapit si Andoy sa kanila at saka nagwika ng, nakatambay na naman kayong dalawa dyan. Bumibili ako ng mga kailangan namin sa pagluluto ni Inay. Ano bang sa atin? Andoy, nakita ka namin. Pumupunta ka sa bahay ni Mang Islaw. Ano bang ginagawa mo ron? Siya nga, Andoy. Bakit nagpupunta ka ron? Alam mo namang aswang yung mga yun, di ba? Di ka ba natatakot? Andyan na naman kayong dalawa. Wala naman nga kayong pruweba, di ba? Di kung aswang yung dalawang yun, di dapat hindi na tayo magkakausap ngayon. Tigilan nyo na nga yan. Ano yung nasa lig mo, Andoy? Kwintas ba yan? Sa kanila yung galing, no? Bahala na nga kayo dyan. Sige, alis na ako. Pagkalis ni Andoy sa tindahan, naramdaman niyang sumusunod sa kanyang dalawa. Habang patago-tago pa ang mga ito sa puno sa pag-aakalang hindi sila napapansin ni Andoy. Mga bandang 6:00 na iyon ng hapon, kaya unti-unti na ring dumidilim sa paligid. Inay, ito na po yung pinabili mo. May pupuntahan lang po ako saglit, Nay. Iiwan ko na po rito yung mga panghalo sa pagluluto. Sige na anak, ilagay mo na dyan. Ako nang bahala. Saan ka ba pupunta? May kukunin lang po ako, Nay. Sige po, maiwan ko na po kayo rito. Dagli ang umalis si Andoy sa kanilang tahanan at nagtungo ito sa may gubat. Sa kadahilan ng nakikita niyang sumusunod pa rin sa kanyang dalawa. Hanggang sa bigla na lamang itong nawala na patuloy na hinahanap ni Erning at Amil. Saan yun nagpunta, Erning?
Kanina lang nakikita pa natin siya rito, di ba? Aswang na yata itong si Andoy. Bigla-bigla na lang nawawala. Dahil kaya yun sa kwintas niya, mukhang may kakaiba na rito kay Andoy. Isumbong ko na kaya ito kay Nanay Carol. Pabayaan lang natin siya. Baka magalit sa atin si Andoy. Sa muling pagbalik ng dalawa, dahan-dahan itong naglalakad sa masukal na gubat na yun. Nang bigla silang gulatin ni Andoy na halos matanggal ang kaluluwa ng dalawa dahil sa gulat. Andoy naman, papatayin mo ba kami sa gulat? Akala ko aswang na eh. Saan ka ba galing? Kanina lang nandun ka. Paano kang nakarating rito? Kayo ang tatanungin ko. Bakit ninyo ako sinusundan? Wala naman. Bawal ka na bang sundan? Alam kong nasa isip ninyong dalawa. Huwag na kayong magkaila. Pinag-iisipan nyo na rin akong aswang ano. Napapakamot lang sa ulo ang dalawa na hindi makasagot kay Andoy. Sa kadahilanang yun talagang iniisip nila sa kanya at sinusundan nila ito upang makahanap ng pruweba. Halina nga kayong dalawa. Wala na kayong magawang maayos ah. Alisin nyo na nga sa isipan nyo yung aswang na yan. Halika at magtutungo tayo sa tahanan nila Mang Islaw. Ikaw na lang. Oo nga Andoy, ikaw na lang. Idadamay mo pa kami dyan. Di ba naghahanap kayo ng pruweba? O sige sumama kayo sa akin ngayon para makita niyo ang katotohanan. Napilitang sumama ang dalawa kay Andoy at naglakad na silang patungo sa tahanan nila Mang Islaw. Madilim na nang sila'y makarating roon at ilaw na lamang ng lampara ang nagbibigay liwanag sa tahanan hanggang sa tuluyan na ngang kumatok si Andoy sa may pintuan. Di ba itong gusto ninyong dalawa? Matagal nyo na nga akong inaaya rito eh. Eto mismo harap-harapan yung makakausap si Mang Islaw upang mapag-alaman nyo ang tunay niyang pagkatao. Maya-maya lamang ay nagbukas na ng pintuan. Subalit nanlalamig si Erning at Amil dahil sa lakas ng presensya ni Mang Islaw. Inikilabutan ako Andoy. Kakatakot naman. Baka hindi na tayo makauwi nito. Alis na tayo rito Andoy. Natatakot na rin ako eh. Akala ko ba itong gusto ninyo? Ay na si Mang Islaw sa harapan natin. Kakausapin natin siya mismo. Sambit na wika ni Mang Islaw sa kanilang tatlo habang nakangiti ito na nakatingin kay Amil at Erning. Nagdala ka pala ng bisita Andoy. Pero bakit nanginginig ang dalawang yan? Ano bang kinakatakot ninyo sa amin? Pasensya na nga pala kung hindi ko kayo mapapapasok. Pili lamang ang pinapapasok namin dito sa loob ng tahanan. Pero maglalabas ako ng upuan para sa inyo. Maaari tayong mag-usap-usap dyan sa labas upang masagot ko ang katanungan ninyo. Sa mga oras na yun, napilitang magpaliwanag si Mang Islaw sa dalawa dahil na rin sa request ni Andoy upang mawala na ang pagdududa ni Erning at Amil. Hanggang sa naging komportable na silang nag-uusap na nawala ng takot ng dalawa. Kaya po pala, pasensya na po kayo Mang Islaw. Pati po kami nadala dyan sa usap-usapan sa labas. Pero ngayon naunawaan na po namin. Bakit po hindi nyo pinapaliwanag sa kanila? Para naman po malinis yung pangalan ninyo dito sa ating barangay. Hindi namin kailangan ng atensyon ng mga tao upang makuha ang kanilang simpatsya at bumango ang pangalan namin sa kanila. Sekreto kaming lumalakad na mag-asawa dahil na rin sa dami ng pagkalat ng aswang rito sa atin na ang inaakala ng mga tao na ang kanilang nakakasalamuha ay normal lamang. Subalit hindi nila alam na nagtatangan ito ng itim na kapangyarihan. Mahirap magsambit ng mga pangalan sa kadahilan ng ibang batas ng espiritual at iba rin ang batas ng mga tao. Sana naman ay nauunawaan na ninyo ko. Maaari na ba sa inyo ang mga paliwanag na iyon? Opo Mang Islaw, pero pwede nyo rin po ba kaming bigyan ng medalyon? Yan po yung tulad ng kay Andoy. Sa ngayon ay hindi kayo maaaring magtanggap niyan. Pinipili lamang namin ang maaari naming pagkalooban. Hindi sapat ang espiritual ninyong lakas at maaari lamang kayong magkasakit. Hindi katulad nitong si Andoy, malakas ang kanyang espiritual. Kaya siyang napili naming mag-asawa na pagkalooban. Pasensya na kayo, hanggang dito na lamang ang malalaman ninyo. O paano ba yan? Malinaw na sa inyo. Kaya burahin nyo na sa inyong isipan ang haka-haka at tawanan nyo na lang sasabihin ng mga tao sa kanila dahil hindi nila alam ang tunay na pagkatao ni Mang Islaw. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang natutunan ni Andoy ang mga tinuro sa kanya ni Mang Islaw hanggang sa silang dalawa na mismong magsama sa panghahunting ng mga aswang. Ipinagbigay alam niya na rin sa kanyang magulang ang kanyang misyon at hindi naman ito tumutol doon kaya mas lalong lumakas ang loob ni Andoy upang tumulong kay Mang Islaw.
Nagtungo ang dalawa sa tinatawag na lugar na San Rafael sa kadahilan ng marami umano doon at palihim na nanggagambala na ang mga ito sa mga tao. Medyo liblib nga lang ang lugar na yun kaya nag-iingat pa rin silang dalawa lalo pat baguhan pa lamang itong si Andoy. Huwag mong kalilimutan ang mga itinuro ko sa iyo, Andoy. Wala silang mga anino at malikot ang kanilang mga mata na hindi makatitig ng diretsyo. Lalo pat may tangan-tangan ka sa iyong katawan. Huwag kang maaawa sa kanila sa kadahilan ng wala silang awa kung pumaslang ng tao, lalong-lalo na ang mga sanggol. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa tuktok na may ilang kubong ng duroon. At habang naglalakad nga sila, pinagtitinginan sila ng mga taong naninirahan hanggang sa makinom nga ng tubig itong si Mang Islaw. Maaari ho ba kaming makiinom sa inyo? Nanggaling pa ho kami sa Kapatagan. Medyo malayo-layo rin ang aming nilakad. Madaling kumuha ng tubig ang babaeng nasa edad 50. Iniabot sa amin ng 2 basong tubig na bago namin ininom ni Mang Islaw, kinargahan muna namin ito ng mga dasal upang makaiwas sa kahit na anumang karga kung sakaling mayroon man. Marami hong salamat sa inyo. Matanong ko lamang ho, may nanggagambala ba sa inyong tahanan tuwing gabi? Nagulat ang babae sa pagtatanong ni Mang Islaw hanggang sa magsalita ito ng, meron ho rito at marami ho sila. Yon talaga ang pinunta namin rito. Patutulungan namin kayo sa mga bagay na yan kung ituturo ninyo sa amin kung saan sila naninirahan. Huwag kang matakot, Ale. Kaming dalawa ang tutugis sa kanila upang matigil na ang kasamaan nila rito. Sa pagkakaalam ko lamang ho dyan sa may kabilang bukid sila naninirahan. Natatakot na nga po kami dahil madalas nilang ginagambala ang mga buntis rito at nung nakaraang araw lang may babaeng nakunan sa kanyang sinapupunan dahil sa panggagambala ng mga yan. Gabi-gabi ho silang nandirito. Sana ho matulungan nyo kami. Salamat sa impormasyon na ibinahagi mo. Sige, Ale, tutuloy na kami. Muling nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay hanggang makarating nga sa kabilang bukid. Subalit sa mga oras ngayon ay madilim na at kinakailangan muna nilang magpahinga. Dito muna tayo sa lilim ng malaking puno, Andoy. May nararamdaman ka na bang kakaiba maliban pa sa mga naririnig mo? Meron ho, Mang Islaw. At kanina ko pa hong napapansin na para bang may mga sumusunod sa atin sa gubat at nagkukubli lamang sila sa mga dinaraanan natin. Malakas na nga ang iyong pakiramdam. Sa bawat pagsubok na pagdaraanan mo, mas marami ka pang matututunan, iho. Maya-maya lamang. Habang patuloy silang nagpapahinga sa lilim ng punong yun, nararamdaman ng dalawa ang paglapit ng mga ito sa kanila kahit na nga hindi pa sila nakakarating sa tahanan ng mga ito. Magsisimula na ang tunay na laban natin, Andoy. Ihanda mo ang iyong mga gamit at ang konsagradong tansong punyal na gagamitin mo sa pagpaslang sa kanila. Madaling inihanda ni Andoy ang kanyang sarili hanggang sa may lumapit sa kanilang isang lalaki. Nanggaling ito sa madilim na parte ng lugar na nagwika sa kanila ng, kami ba ang pakay ninyong dalawa? Isang bata at isang matanda. Anong magagawa ninyo sa amin? Marami kami. Dadalawa lamang kayo. Subukan natin kung hanggang saan nga bang lakas ninyo. Nakahanda na ang dalawa sa pagsugod ng mga yon hanggang sa muling may magsalita ng, huwag ninyong pakikialaman ang matandang yan. Kilala ko ang mamamaslang na si Mang Islaw. Kung ayaw ninyong maubos tayong lahat rito, huwag na huwag ninyo silang sasaktan. Sila ang pumasok sa teritoryo natin, Pinono. Nararapat lamang napaslangin sila. Alam kong nasa batas natin yan. Subalit hindi pangkaraniwan ang nasa harapan ninyo. Kung ginagalang ninyo ko, igalang din ninyo ang matandang yan. Sambit na wika pa ng pinuno kay Mang Islaw. Kung natatandaan ninyo ako, Mang Islaw, ako ang batang pinalaya ninyo nang tinugis mo ang aking mga magulang. Sa dinami-dami ng mga tinugis ko, wala na akong natatandaan. Ang pagkapaslang mo sa aking mga magulang ay nararapat lamang sa dami ng kanilang ginambala noon. Ang ibig sabihin mo ba'y mali kami nang napuntahan at hindi kayo nanggagambala doon sa kabilang bukid? Tama ka, Mang Islaw, dahil namuno ko sa samahang ito upang baguhin ang lahat ng nakaraan ng aking mga magulang. Kung gayon, sino ang mga nanggugulo sa mga tao sa kabilang bukid? Ang samahan nila Darius.
Sila ang gugulo roon at ang itinuturo ng mga ito ay kami na wala naman talagang ginagambala. Mga nagkalat na hayop lamang ang aming pagkain at may mga alaga rin kami rito upang makaiwas na magambala ang mga tao. Kung tunay nga ang sinasabi mo, makikipagtulungan ka sa amin upang tugisin ang samahan nila Darius. Maaasahan niyo Mang Islaw, pati na rin ang iilan kong mandirigma. Sa mga oras na yun ay nagpatuloy muna silang nagtungo sa tahanan ng pinuno. Sa kanilang pagdating roon, may mga kabataan silang nakita. Gayon na rin ang mga bagong silang dahil na rin sa pagpaparami ng kanilang lahi sa pamumuno ni Macario at ang kanyang magandang layunin. Sambit na wika pa ni Andoy sa pinunong yun habang nandoon sila sa kanyang tahanan. Bakit hindi na lang kayo manirahan sa kapatagan? Total maayos naman ang layunin ninyo at hindi para makapanakit. Magandang naisip mo Andoy. Subalit nandoon ang maraming tukso kaya kahit na gusto naming magbago, kung ang tukso naman ay nasa paligid, marahil ay makakagawa kami ng hindi kaaya-aya sa mga tao. Kaya mas pinili naming lumayo roon at manirahan dito sa bukid. Meron pa rin palang mabubuting tulad ninyo. Ang akala ko'y puro kasama na lang at pagpapasakit sa mga tao ang ginagawa. Yun ang aking kinagisnan sa aking mga magulang. Binago ko lang ang sistema dahil ayaw ko nang muling mangyari yun sa aking pamilya. Mabuti naman kung ganun. Bakit ba kasi hindi nyo nalang bitawan yung mga bertud dyan sa katawan ninyo para naman maging malaya kayo? May punto ka Andoy, subalit nandoon ang buhay namin na kung mawawala yun, dahan-dahan na rin kaming mamamatay. Sabat na wika ng matandang si Mang Islaw. Macario, may iba ko lamang ang usapan ninyo. Nuharin kita maduman sa teritoryo nila Darius. Nang ibig sabihin sa Tagalog na lingwahe, kung kailan sila pupunta sa teritoryo nila Darius. Kinabukasan din Mang Islaw, pinaghahanda ko lamang ang aking mga mandirigma at kabilang na rin ako doon. Pansamantala muna kayong mananatili rito at kinabukasan ng gabi magtutungo na tayo roon. Naging panatag naman ang dalawa sa pananatili sa tahanan ng pinuno. Batid nilang normal nang namumuhay ang mga nandoon dahil na rin sa pagtuturo at pangangaral ni Macario. Subalit tinuturuan pa rin nila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili sa matagal nang nagbabadyang panganib sa kanila at tinihikayat silang sumali sa kanilang samahan, ang grupo ng mga mapanganib na aswang, ang samahan nila Darius. Wala umanong pinipili ang mga ito kahit na nga ba kalahi na nila kapag hindi sumasang-ayon sa kanilang pamamalakad ay pinapas lang mismo ng kanilang pinunong si Darius. Kinabukasan dumating na ang araw ng kanilang paghihintay. Nagtungo sila sa sinasabing lugar ni Macario. Mga bandang alas 7 nang sila'y umalis roon at alas 9 na ng gabi nang sila'y makarating sa lugar ni Darius. Nandito na tayo Mang Islaw. Handa na rin kami para makibaka sa inyong layunin. Matagal na panahon na rin hindi nadadaluyan ng dugo ang aking matatalim na kuko. At sa pagkakataong ito na marahil ang pinakatama kong gagawin upang gamitin ang aking kakayanan. Kabisado mo ba ang lugar na ito, Macario? Kabisadong Mang Islaw. Sa kadahilanang nagawin na rin ako noon dito dahil na rin sa pagkuha sa ilan naming mga kasama. Napilit nilang nilalaso ng kaisipan upang sumang-ayon lamang sa kanilang samahan. Mabuti kung gayon, Macario. Mas mainam sigurong maghiwa-hiwalay tayo. Ipapasama ko sa iyo si Andoy. Alam kong marami siyang matututunan sa iyo. Wala na akong ibang may tuturo pa sa kanya, maliban na lamang sa karanasan. Sige na't maghiwa-hiwalay na tayo. Andoy, sumama ka kay Macario. Naghiwa-hiwalay sila maliban sa dalawa na magkasamang tinutumbok ang daan patungo sa mga kubong nandoon. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang segundo, may namataan na ang dalawa na papalapit sa kanilang dinaraanan. 4 na nilalang yun na nanggaling mismo sa loob ng kubo. Macario, naligaw yata kayo sa aming teritoryo. At sino yung kasama mong bata? Mukhang may kakaiba siyang tangan. May medalyon siya. Pati na rin ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Nagliliwanag ito na nasa kanyang leeg. Mukhang malakas ang batang ito. Sambit na wika ni Macario sa mga sinabing iyon ang nasa harapan nila. Mabuti naman at ikaw mismong nakaharap namin, Darius. Kailangan nang matigil ang kasamaan mo sa kadahilanang pati kami nadadamay. Macario, baka nakakalimutan mong magkapareho tayo ng lahi. Bakit ka nakikipagtulungan sa mga yan?
Balang araw kayo naman ang papaslangin nila matapos lamang kayong gamitin. Tugong wika ni Andoy sa mga sinabing yon ni Darius. Uy, pangit na aswang, wag mo kami itulad sa inyo. Meron kami isang salita, lalo pat malaki ang pinagkaiba ninyo ni Macario. Nanatili kami sa kanila ng isang gabi at ako mismong nakasaksi ng kanilang komunidad kung papaano silang makitungo sa amin ng walang alinlangan. Hindi tulad ninyo na para bang maraming itinatagong lihim. Dahil sa mga sinabi ni Andoy, nagalit ang pinunong si Darius. Sumugod ang 4 na yun sa kanila at yun ang pinakaunang atake na naranasan ni Andoy. Ayos ka lang ba dyan, Andoy? Ayos lang, Macario. Akong bahala sa 2 ulupong na ito. Nakaranas ng malakas na suntok kay Andoy ang 2 nilalang hanggang sa mapatras ang 2 yun na nagtataka sa lakas ng suntok ni Andoy. Nagulat ba kayo? Sinabi na nga ng pinuno ninyo, di ba? May tangan-tangan akong mutya ng ngipin ng kalabaw. Kaya kung pagdating sa palakasan, gamitin nyo ng 100% ninyo hanggat pinaglalaroan ko pa kayo at hindi ko pa'y tinatarak sa inyo ang punyal na tanso. Mayabang ang batang ito kapag ako mismong nakapaslang sa iyo. Nanamnamin ko ang katawan mo, pati na rin ang iyong dugo. Huwag kang masyadong mayabang bata. Baguhan ka pa lamang. Halata naman sa mga kilos mo, lalong-lalo na sa iyong edad na saktong-sakto para sa aming pagkain. At sa pagkakataong yun sa muling pagsugod kay Andoy, napilitan na siyang gamitin ang tansong punyal na ginamit niyang panglaslas sa leeg ng 2 yun. Pabulong na wika pa ni Andoy sa kanyang sarili matapos makitla ng buhay ang 2. Okay lang na maging mayabang, ang mahalaga may ibubuga. Matapos ay agad niyang hinanap si Macario sa kadahilanang napalayo ito sa kanya sa pakikipaglaban kay Darius. Sa nakay napunta si Macario, patuloy niya itong hinanap hanggang sa makita niyang nakikipaglaban pa rin ito kay Darius at nangakmang lalapitan niya na iyon upang tulungan si Macario, ngunit nagalit lamang ito sa kanya na nagwika ng, "Huwag kang makikialam dito, Andoy. Laban ko ito at gusto kong ako mismong makapaslang sa kanya." Kahit na nga ba marami nang natamong sugat itong si Macario at tumutulo na ang kanyang dugo, naniniwala pa rin siyang matatalo niya itong si Darius. Macario, hindi mo ko kaya. Kung ako sa'yo, umanib ka na lamang sa akin hanggat hindi pa uli ang lahat at may buhay ka pa. Sa mga oras na iyon ay pinalis na si Andoy ni Macario. Kahit na nga balabag sa kanyang kalooban na nakikita niyang nahihirapan itong si Macario, umalis na lamang siya roon upang hanapin pang ibang mga kasamahan ni Darius hanggang sa marami pa nga siyang napaslang roon sa patuloy niyang paglalakad. Makalipas ang ilang oras, muli siyang bumalik kay Macario upang muling tingnan ang kalagayan nito. Subalit sa kanyang pagdating roon, nakita niya si Mang Islao na hawak-hawak sa leeg si Darius habang kinikitla ng buhay. Pagtatanong na wika pa ni Andoy sa kanyang pagdating roon, "Nasaan ho si Macario?" Wala na siya, iho. Dinatnan ko ng walang buhay si Macario. Nandoon siya sa may gilid. Tingnan mo na lamang ang kanyang kalagayan roon. Madaling nagtungo si Andoy kung nasa saan si Macario hanggang sa masipat niya nga ito na nagkalat ang dugo sa kanyang katawan na nagtamo ng maraming sugat na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa mga oras na yun ay sinisi ni Andoy ang kanyang sarili na dapat umano'y tinulungan niya na ito upang hindi na umabot si Macario sa kanyang pagkasawi. Andoy, huwag mong sisihin ang sarili mo. Isang mandirigma si Macario. Mas gugustuhin niyang pumanaw ng nakikipaglaban kesa umasa sa ating pagtulong. Halika na, tapos na ang pakikipagdigmaan natin dito. Umalis na sila sa lugar na yun. Dala-dala ang katawan ni Macario kasama ng mga pinagkakatiwalaan nitong mandirigma. Nagluksa silang lahat, subalit wala silang magagawa. Sa kadahilan ng yun ang pinili ng kanilang pinuno hanggang sa huli ng kanyang buhay. "Mang Islao, ganito ho ba talagang buhay ninyo? Ang pakikipagdigmaan na hindi alam ng ibang tao? Tapos kapag umuwi ka sa atin, minamalit ka nila at pinagbibintangan pa ng hindi maganda?" Ganyan talaga ang buhay, iho. Kahit saan ka man magtungo, gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin sa iyo. Kaya sundin mo lamang ang iyong sarili at huwag pakinggan ang sasabihin ng ibang tao. Tayo ang nakakaalam ng tunay nating pagkatao at hindi sila. Kaya bakit tayo magpapaapekto at makikinig sa kanila? May mga puntong sinasabi ng matanda kay Andoy
habang nandoon pa rin sila sa lugar nila Macario at hinihintay na lamang kung kailan susunugin ang labi ng pinuno. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagsunog ng katawan at ang humalili kay Macario bilang pinuno ay ang kanyang nag-iisang pinsan na si Ambo. Ambo, sunugin mo na ang katawan ni Macario. Tingnan mong mabuti Andoy ang katawang yan kung papaano ito magliyab hanggang sa lubusang matupok. Tinitigang mabuti yun ni Andoy habang nakapatong sa ibabaw ng mga kahoy ang katawan ni Macario. Kahit na nga ba wala silang nilagay na gas, tuluyan ang pagliyab ng katawan nito na para bang may kakaibang likido sa kanyang buong katawan. Kinabukasan ay nagpaalam na sila roon upang muli nang bumalik sa kapatagan dahil ayon kay Mang Islaw na may isa pa silang misyon na gagawin at kinakailangan nila yung tapusin bilang karagdagang karanasan ni Andoy dahil sa nalalapit nilang muling paglisan sa tahanan at muli nang maglakbay si Mang Islaw pati na rin si Aling Luning. Sambit na wika pa ni Mang Islaw kay Ambo bago nila lubusang lisanin ang lugar. Pagbutihin mo Ambo ang pamumuno sa inyong samahan tulad ng ginawa ni Macario. Naging mabuti kayo dahil sa kanyang pamumuno. Huwag mong bibiguin ang pagsasakripisyo ng buhay ni Macario. Umaasa ako sa iyo Ambo, alang-alang sa inyong samahan. Maraming salamat Ambo, kinakailangan na naming umalis. Tuluyan ang nilisan ng dalawang lugar hanggang sa muli na silang makabalik sa kanilang tahanan. Inay, Inay, pagtawag na wika ni Andoy sa kanyang inay sa kanyang muling pagbabalik sa tahanan. Mabuti naman anak at nakabalik ka na. Nasaan na si Mang Islaw? Saan na ba kayong dalawa napunta? Nag-alala ako sa iyo anak. Ikaw na lamang ang naiwan sa akin ng itay mo. Dapat pala hindi ako pumayag na tahakin mo ang misyong yan. Hindi naman ho ako mapapahamak inay. Magtiwala lang ho kayo sa akin. Nagpatuloy ang araw na yun hanggang sa maya-maya'y dumating si Erning at Amil. Uy Andoy, saan ka ba nang galing? At parang kakaiba na yung pamamaraan ng kasuotan mo. Para ka ng albularyo. Oo nga Andoy. Ilang araw din kaming pabalik-balik rito. Bakit wala ka sa tahanan ninyo? Ang sabi lang naman sa amin Inay Carol umakyat ka raw ng bundok kasama si Mang Islaw. Ano namang ginawa ninyo ron? Tuloy-tuloy na pagtatanong ng dalawa kay Andoy. Wala naman. Mahabang istorya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo dahil baka pagtawanan lamang ninyo ko. At alam ko namang hindi rin kayo maniniwala. Sige na, sabihin mo na, maniniwala kami sa'yo. Diba magkakaibigan naman tayo? Ano nga bang ginawa ninyo roon ni Mang Islaw? Ilang araw din kami naghintay sa'yo rito. Si Nanay Carol nga nag-aalala na sa'yo. Sige na't maiwan ko na kayo dyan. Kinakailangan kong bumalik kay Mang Islaw. Na naman, kakauwi mo nga lang Walang pinagsabihan si Andoy patungkol sa kanyang karanasan at ang nakakaalam lamang noon ay si Mang Islaw pati na rin si Aling Luning. At sa muli niyang pagbalik sa tahanan ni Mang Islaw, nakatingin sa kanya ang matandang si Aling Luning habang nakangiti sa kanya. Bakit po Aling Luning? May dumi po ba sa mukha ko? Wala naman iho. Nakikita ko lamang sa iyong sarili itong si Islaw noong kabataan niya. Ganyan na ganyan din sa iyo na may matikas na pangangatawan, lalong-lalo na nung mga kabataan namin. Ganoon ho ba? Akala ko ho may dumi ako sa mukha. Andoy, halika. Magtitiwala ka ba sa akin? Bakit ho? May ipapalunok ako sa iyo. Ipapalunok? Ano naman ho yun? Gininto ang buhok ng Haring Tikbalang upang magtaglay ka ng bilis sa pagtakbo. Magagamit mo ito, lalo pat kapag umalis na kami rito sa tahanang ito. Ikaw na ang mamamahala sa lugar at mag-isa mo na silang susupilin sa pamamagitan ng lahat ng iyong kakayanan. Subalit sa huling misyon na ito, magkasama pa rin tayo at hanggang doon na lamang yon. Ang ibig sabihin niyo ho ba Mang Islaw? Inihanda niyo lamang ho ako para matutunan ang lahat ng inyong kakayanan at ako nang humalili sa inyo sa lugar na ito? Tumpak ang sinabi mo iho. Wala nang iba kundi ikaw. Sapat na ang kaalaman mo. Lubos na karanasan na lamang ang kinakailangan. Wala nang nagawa si Andoy. Sumang-ayon na lamang ito sa kagustuhan ni Mang Islaw at alam niyang para sa kanya rin naman iyon. Maya-maya pa'y sinubo sa kanyang bibig ang isang pirasong ginintuang buhok ng tikbalang. Wala naman siyang kakaibang naramdaman doon.
Subalit ayon sa matanda na mapapansin niya ang kanyang bilis kapag nasa oras na siya ng pakikipagdigmaan. Makalipas lamang ang 2 araw, muling nagpaalam si Andoy sa kanyang inay at hindi naman siya napigilan nito para sa kanyang misyon. Binaybay nila ang daan patungo sa lugar na tinatawag na Amlungon dahil ayon sa gabay ni Mang Islaw, doon umano nagtatago habang nakikisalamuha sa mga tao ang nasa 6 na kalalakihang aswang. Medyo may pagkaliblib ang lugar na yon, subalit may mga naninirahan na ring mga tao na sinasamantala ng 6 na kalalakihan ang pagiging mangmang ng mga iyon patungkol sa mga aswang. Hanggang sa lubusan na nga silang makarating sa lugar ng Amlungon. Madaling nagtanong-tanong ang 2 sa mga lokal hanggang sa mapag-alaman nila sa mga tao roon na may 6 ngang kalalakihan na dayuhan sa kanilang lugar. Subalit kabaliktaran ang pinapakita nito sa kanila na may maayos na pakikisama tuwing araw. Subalit sa pagsapit ng gabi, lalong-lalo na ang mga nagdadalang tao ay pinagtutulong-tulungan nilang aswangin. Hindi na ipinalam ng 2 ang kanilang layunin sa pagpunta sa lugar. Basta ang mahalaga para sa kanila ay masupil na ang 6 na kalalakihan na palihim na nanggagambala sa mga tao. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, pinagbuti na ng 2 ang pagtungo sa pinagkukublihan ng 6 na yon hanggang sa makaharap na nga nila ito na may naglalakihang mga katawan, subalit may hindi pang karaniwang amoy na nanggagaling sa kanila. May 2 tayong bisita. May nabalitaan kami sa inyo. Kayo raw ang pumaslang kila Darius doon sa malayong bukid. Iba rin kayong 2 no? Talagang sinuong nyo pa ang lugar na yon para lang paslangin sila. Tugong wika naman ni Andoy sa mga sinabi nito sa kanila. Huwag kayong mag-alala, kayong 6 nang susunod. Subukan ninyo ang galing ng batang yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kapangyarihan ninyo. Mga tampalasang aswang na wala nang ginawa kundi manggambala sa mga tao rito. Ipaubaya mo na sila sa akin, Mang Islaw. Nagulat si Andoy nang may narinig siyang nagsalita. Kasama mo ko bata sa pakikipaglaban sa kanila. Iisa na tayo ngayon. Di mo pa ako nakikilala sa ngayon. Pero matapos ang pakikipaglabang ito, magpapakilala ako sa iyo. Hanggang sa walang alinlangang sinugod ni Andoy ang 6 na yun. Nagtataka siya sa kanyang bilis na hindi ito pang karaniwan noon. Magmula nang ipalunok sa kanya ng matanda ang ginintuang buhok ng tikbalang. Mabilis niya lamang na napaslang ang lahat ng yon hanggang sa nagpakilala sa kanya ang Haring Tikbalang. Ako ang iyong gabay magmula ngayon. Iisa na tayo dahil sa iyong paglunok sa aking ginintuang buhok. Tawagin mo ko sa pangalang Estro, ang hari ng tikbalang na namumuno sa lugar na ito. Okay mga kahiwaga, medyo bitin ang kwento at ang pinakahuli ng kwentong ito nang makauwi na nga sila sa kanilang tahanan. Ilang araw lamang ang lumipas ay umalis na rin sila Mang Islaw kasama ang matandang si Aling Luning at ipinagkaloob kay Andoy ang kanilang tahanan upang pangalagaan ito sa kadahilan ng maraming naninirahang mga elemento roon na pinangangalagaan ng 2 matanda. Nagpatuloy ng palihim ang misyon na iyon ni Andoy hanggang sa tumungtong na nga siya ng tamang edad at ni kahit kailanman ay hindi na bumalik sila Mang Islaw magpahanggang sa ngayon. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.